we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Ito at salamat dahil muli tayo gaganap ng ating pang 253 days sa ating Sunset First Watch Prayer sa Ubasan na kung saan ginagamit tayo ni Lord, Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat, marami rin po tayo ngayon sa platform ng Zoom. At sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna, naka-Facebook live streaming na po tayo. Salamat sa buhay ng ating Bishop Roser Nozuelo kasama kay Pastora Glory. At salamat din dun sa nag-upload, upload sa YouTube, TikTok at Spotify. Hindi madali dahil talagang matrabaho, pero salamat sa buhay ni Pastora Sandra na siyang ginagamit para hindi lang tayo good for 1 month lang yung ating paghahayag ng salita ng Diyos. Okay? Na-extend ito sa YouTube, sa TikTok at Spotify. August 11 na po tayo ngayon, 2026. At napaagad na po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Topic natin, Modeling Christ Love Through Service. Tinatawagan na po natin si Pastora Maricel Del Pilar. Next, your turn. Amen. Naririnig po ng malinaw. Loud and clear, loud and clear. Loud and clear, loud and clear. Amen. Sang mapagpalang gabi po at maulan na gabi po sa ating lahat. At sa ating pong mga tagapanguna, sa ating pong Bishop Ross, sa ating pong Senior Pastor, kay Pastor Alex, at sa lahat po ng mga kamanggagawa po natin na narito po sa ating Sunset Prayer Service. At tayo na po ay magsisimula sa ating pong pag-aaralan sa oras pong ito. Ito po ay matatagpuan sa Pilipos chapter 2 verse 3 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ng higit ang iba, malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Amen? Purihin po ang kanyang salita. Tayo po'y panandaliang manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa isang panibagong araw muli na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy Lord na kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa buhay. Samahan mo po kami sa aming pong pakikinig, sa iyong mga salita sa oras kong ito. Ikaw po ang Diyos na at patuloy yung kapangyarihan mo ay bumaba sa aming kalagitnaan. Salamat Panginoon, sa iyo ang pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating pong topic sa gabing ito, amen, yung po ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung binasa natin kanina na po sa tao ay ang pagbibigay po natin ng ating buong buhay. Pagbibigay po ng ating oras at church. At ito rin po yung mensahe sa atin ng Panginoong Jesus sa atin pong simbahan. Kung gusto po natin na mahalin ang ating kapwa na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, we will follow His example of humility. Amen? Yung ating pong objective sa oras na ito ay matutunan po natin na ang impluensya po na nagmumula sa Diyos
ay makapagdadala ng pagbabago sa buhay ng iba sa pamamagitan po ng pagseserbisyo ng may pagpapakumbaba. Paano ba tayo makakatulong sa iba? Bilang tayo po ay mga believer ng ating Panginoong Hesus, ginagamit po tayo bilang instrumento ng Diyos upang mabago po yung buhay ng ating kapwa. Amen? Bago po tayo maka-impluwensya sa iba, nagsisimula po muna yan sa ating mga sarili. Dapat po maging disipulo muna tayo ni Kristo. Ang atin pong pagseserbisyo ng may pagpapakumbaba, ito po yung nagre-reflect sa karakter po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sa mundo po na ating ginagalawan, ang tao, madali siyang nakaka-adapt. Tayo po, madali tayong naa-adapt doon sa mga kapag may uso, madaling nasusundan. Kung ano yung pag-uugali, madali ring nagagaya. Amen? Katulad po ng isang bagay. Ang isang bagay, kapag ito ay peke, madaling nagagaya. Madaling nagagamit. Kapag peke, madaling bilhin. Pero kapag ang isang bagay ay tunay, mahirap yan gayahin. Mahirap yan gamitin. At mahirap din yan bilhin. Amen? Sa kaharian po ng Diyos, dapat tunay yung ating pagseserbisyo. Dapat po yung ating pagseserbisyo dapat may katotohanan. Amen? Kaya nga po, ang impluensya ng mundo sa tao, ito po yung pagmamataas. Yung mayroong pride. Nang dahil po sa pride, maraming tao ang nagkakamali. Nang dahil sa pride, marami pong tao ang bumabagsak. Ngunit ito po yung pagkakaiba. Ang impluensya po ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung pagpapakumbaba. Amen? Sa pagpapakumbaba, yan po ang tunay na tagumpay. Sa mundo po, nakasentro yung kanilang pagseserbisyo sa posisyon. Nakasentro yung kanilang pagseserbisyo sa kanilang kapangyarihan. At nakasentro ito sa kanilang kayamanan. Ngunit po, sa kaharian ng Diyos, ang pagpapakumbaba, ito po yung sentro ng pagseserbisyo. Amen? Kaya po, maging ang ating Panginoong Hesus, siya po ay naparito. Hindi po upang paglingkuran, hindi po upang naparito po ang ating Panginoong Hesus upang siya po ay maglingkod. Kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos po ng marami. Ito po yung mababasa natin sa Mateo chapter 20. Amen? Kahit po ang ating Panginoong Hesus, kahit po taglay niya yung kalikasan ng Diyos, hindi niya po ipinagpilitan na siya po ay manatiling kapantay ng Diyos. Ano po yung ginawa niya? Sa halip, kusa niya pong binitawan yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay po siya bilang isang alipin. Amen? Kaya anuman po yung ating posisyon, anuman yung posisyon na mayroon tayo ngayon, hindi yan po yung ating panghahawakan. Kahit na tayo pa po, yung pinakamataas, may pinakamataas na posisyon sa ating simbahan, lahat po tayo pantay-pantay. Lahat po tayo ay alipin. Kaya ang Panginoong Hesus po, siya po ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Kaya nga po ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus, hindi po ito yung hindi niya po hinanap yung kanyang sariling pangangailangan. Amen. Naparito po ang Panginoong Hesus upang siya po ay magserbisyo ng totoo. Ang ating pong Panginoong Hesus, naparito po siya upang magserbisyo sa atin ng totoo. Hindi po natin kailangan unahin yung ating pangangailangan. Kung tayo po ay nagseserbisyo ng may pagpapakumbaba, tayo po yung hahabulin ng pagpapala. Amen? Hindi po natin kailangan maghabol. Hindi natin kailangan habulin yung pagpapala. Kasi ang susi sa pagpapala, kung tayo po ay nagseserbisyo ng may pagpapakumbaba, tayo po ang hahabulin ng pagpapala. Amen? Nakikita po ng Diyos
yung mga bagay na wala po sa atin. Amen. Ang Diyos po mismo ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Ang kailangan lang po natin gawin, tayo po ay magserbisyo ng may pagpapakumbaba. Amen. Kaya nga po, ang pamumuno sa kaharian ng Diyos ay dapat nakaugat po sa pagseserbisyo. Amen. Kaya nga po ang Panginoong Jesus, siya po mismo ay naging halimbawa po ng pamumuno. Amen. Jesus Christ is the ultimate example of true leadership. Amen. Hindi natin kailangan magserbisyo para lang sa posisyon na mayroon tayo. Amen. Ang pinakahahangarin po natin ay makatulong po tayo sa iba na wala po tayong hinihintay na anumang kapalit. Amen. Dapat kinoconsider po natin ang pangangailangan ng iba. Yan po yung susi ng pagpapakumbaba. Amen. Kaya nga po ang sabi doon sa Efeso chapter 4 verse 2, sabi niya po doon, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Amen. Kung sinasabi po natin na mahal natin ang ating kapwa, dapat po marunong tayong magparaya. Yan po yung tanda ng pagpapakumbaba. Amen. Hindi po maaaring magkaisa ang katawan ni Kristo kung walang magpaparaya. Amen. Dapat sinisimulan sa ating sarili. Lagi po natin tatandaan. Makakamit po natin ang pagkakaisa sa loob ng simbahan kung marunong po tayong magpakumbaba. Amen. Kasi po kung puro pride ang pinapairal natin, kung puro pride ang umiiral sa ating puso, amen, nagiging sabog po yung simbahan. Hindi po tayo nagiging godly influencer. Amen. Puno po ng galit ang ating puso. Amen. Yan po yung maipapasa natin sa tao. Kung ang puso po natin ay puno ng jealousy, kung yung puso po natin ay puno ng insecurities, puno ng sama ng loob, puno ng paghihiganti, yan po yung maipapasa natin sa tao. Amen. Hindi po natin kailangan sa ating ay lumakad po tayo araw-araw kasama ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya doon, walking every day with Jesus. Amen. Ang tunay po na disipulo ni Kristo, yan po ay uhaw sa learnings. Amen. Amen. Naging alipin siya sa kanyang mga alagad. Nagturo siya, nag-preach siya, nagpagaling siya ng may mga sakit, at gumawa siya ng maraming himala. Amen. Ipinakita niya rin doon sa kanyang mga alagad at sa lahat ng tao yung kanyang malalim na pagmamahal. Amen. Kaya nga po, doon sa kanyang 12 disipulo, alam ng ating Panginoong Jesus na mayroong huhudas sa kanya. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nanatili pa rin siyang nagpapakumbaba. At ano po yung kanyang ginawa? Siya po ay nagpatawad. Amen? Kaya po sa buhay natin, hindi po natin maiiwasan na may mga taong huhudas sa atin. Amen? Ang kailangan lang natin gawin ay magpatawad. Kaya po yung pagpapatawad sa ating kapwa, yan po yung tanda ng pagpapakumbaba na ipinakita po sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? Bilang application po sa pangalawang puntos na sinasabi ng ating tema, ano yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng kanyang pagseserbisyo. Amen? Sa pangalawang puntos po natin, selfless service. Hindi makasariling pagseserbisyo. Sa point 3, yung kalahati, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Amen? Kapag sinabi po natin, hindi makasariling pagseserbisyo, tumutulong tayo sa isang grupo o isang community na wala po tayong inaasahang kapalit na maibibigay nila sa atin. Amen? Ito yung pagseserbisyo ng may malinis na puso. Amen? Kapag nagserbisyo po tayo sa isang tao,
hindi po dapat natin isinusumbat. Hindi po dapat maramdaman ng tao na yung ating itinulong sa kanila ay utang na loob na nila. Amen po. Dapat ang marinig sa atin na tayo ay nakatulong dahil yun sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya ang lahat po ng mayroon tayo, yung ating lakas, yung ating talino, yung ating kakayahan, lahat po yan ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Kaya po napakahalaga na maging totoo tayo sa pag-evaluate ng ating sarili. Amen. Sukatin po natin yung pananampalataya ayon po sa ibinigay ng ating Panginoong Jesus. Kahit yung ating pong pananampalataya, yan po ay biyaya po sa atin ng Diyos. Amen. Kung paano ba tayo magsalita sa mga tao, ito ba yung mga sinasabi ba natin o yung mga salita ba natin na binibitawan natin ay magbibigay ba ng inspirasyon sa tao? Amen. Yung mga salita ba na ating binibitawan ay magbibigay ba ito ng pagpapala sa iba? Amen. Kung ang tao ba ay mabibless sa lahat po ng ating mga sinasabi. Amen. Mahalaga rin po na ma-evaluate din po natin kung paano tayo mag-isip. Amen. Ang lahat po ng ating pagseserbisyo sa tao, ipinoproseso po yan sa lahat ng ating mga desisyon. Lahat napapahamak. Amen po. Kaya sabi niya dun sa Roma chapter 15 verse 2, sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Amen. Kaya mahalaga po yung pagbibuild natin sa tao. Maglalaan talaga tayo ng buhay para sa ikalalago ng ating kapwa. Maglalaan tayo ng oras para mailid sila kay Kristo. Kaya ang dapat nating i-focus, yung ating mission ay mabago ang kanilang buhay. Amen. Ang mission natin ay nasa ating pamilya at nasa labas ng ating community. Amen. Hindi lang po natin iisipin yung ating sariling kapakanan, kundi mas higit yung kapakanan ng ibang tao. Amen. Dapat po, ito po yung dapat nating tatandaan. Amen. Hindi po kinalulugdan ng Diyos ang taong may selfish ambition. Amen. Halimbawa po, sa mundo, ang sabi ng mundo, mahalin mo muna ang iyong sarili bago ang iba. Pero po sa kaharian ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Kaya po, meron pang isa sa mundo, titingnan ka na parang wala kang silbi. Pero po sa kaharian ng Diyos, titingnan mo sila na mahalaga, katulad ng pagtingin sa atin ng Diyos. Amen? Sa mundo, madali ang manginsulto o mag-disrespect. Pero sa kaharian ng Diyos, matuto tayong makinig sa opinyon ng iba o yung pagrespeto natin sa ating kapwa. Sa kaharian po ng Diyos, hindi tayo ang bida, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Bilang pong application, mayroon akong nakita dito sa ating pamahalaan. Alam naman po natin yung sistema ng mundo. Amen? May mga nagseserbisyo para lang sa sariling kapakinabangan. Mas malaki ang kanilang komisyon ay sa misyon na kanilang ginagawa. Kaya ang resulta, napapahamak ang mga tao. Kaya sinabi ko po sa sarili ko na hindi ko tutularan yung mga ganitong leader na nagseserbisyo sa sariling kapakinabangan. Amen? Kaya po sa ating pangatlo, ano yung ibinigay, ano yung pinakita ng ating Panginoon Jesus na sa pamamagitan ng kanyang pagseserbisyo. Pangatlo, compassionate service. Serbisyong may malasakit. Sa verse 4, sabi niya doon, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Amen? Ang pagseserbisyo po ng may malasakit sa kaharian ng Diyos, ito po yung may malalim at taos-pusong pagmamalasakit sa ibang tao. Hindi lang dapat ipinapakita, kundi isinasa puso. Kapag sinabi po nating pagmamalasakit, mayroon dapat tayong pakialam for the well-being of another person. Yung kanilang
physical needs, yung kanilang emotional needs, at yung kanilang spiritual needs. Kapag tayo po ay nagseserbisyo ng may pagmamalasakit sa ating kapwa, ito po yung nagpapakita o yung ipinapakita po natin kung ano ang puso ng ating Panginoong Jesus. Kapag sinabi po nating pagmamalasakit, mayroon po tayong pakiramdam ng pagkahabag. Amen? At the same time po, mayroon din tayong pagnanais na tulungan sila sa kanilang mga dinaranas na paghihirap. Ibig sabihin po, anuman ang mangyari, mabuti man o masama, handa tayong dumamay sa hirap man o ginhawa. Amen? Isang halimbawa po doon sa Mateo chapter 9. Nakita po ng ating Panginoong Jesus yung napakaraming tao. At siya po ay nahabag sa mga tao na hindi alam ang gagawin. Litong-lito na parang mga tupang walang pastol. Ito yung mga taong pagod na sa buhay, mga pusong wasak, mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen? Kung bakit po nahabag ang ating Panginoong Jesus sa mga taong ito dahil walang tumutulong sa kanila, walang nag-guide kung ano yung tamang direksyon, walang nag-guide sa mga bagay na dapat nilang gawin, walang nagmamalasakit, walang nag-aalaga sa kanilang spiritual na buhay. Amen? Kaya po mahalaga po ang pagseserbisyo po natin sa ating kapwa. Dapat po maramdaman po ng tao yung malalim na pagmamahal natin sa kanila. At yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kawawa po yung mga taong naaabuso. Kawawa po yung mga taong nalilihis ng landas. Amen? Ganon din po sa buhay natin. Lahat po tayo nakaranas ng pagtulong. Mismo sa sarili natin, mararamdaman natin kung tunay ang pagmamalasakit. Mararamdaman din po natin kung ito ba ay pakitang tao lamang. Amen? Bilang pong testimony na noong pong 2022, nagkaroon po ako ng 3 sunod-sunod na problema. Amen? Bago lang po ako noon, chapter worker pa lang po ako noon. Yung unang pagsubok na dumating sa buhay ko, nawalan po ako ng trabaho. Pangalawa, namatay po yung aking nanay. Pangatlo po, yung na-confine po sa ospital yung aking anak. Amen? Sa 3 pagsubok na yon, na aking naranasan, amen, nakita ko po kung sino yung mga taong tunay na nagmamalasakit sa aking buhay. Amen? Sa biyaya po ng Diyos, binigyan po ako ng pastor sa Olongapo City District na tunay na nagmalasakit sa buhay ko. Amen? Sa biyaya po ng Diyos, ang mga kapatiran po sa Olongapo City District ay nagpakita ng pagdamay. Amen? Sa biyaya din po ng Diyos, yung asawa ko na po ngayon na si Penny Pascual, noong mga time na dumaranas po ako ng mga pagsubok, siya rin po yung sumuporta sa akin, sa aking pinansyal na pangangailangan. Amen? Kaya po, sa panahon ng mga pagsubok na yon, amen, binigyan po ako ng Diyos kung sino yung mga tunay na tao na nagmamalasakit sa aking buhay. Amen? Yung po yung nung time na nagbigay sa akin ng financial support, si Penny Pascual, yun po yung ginamit ko noon na after po na nailibing na yung nanay ko, after na gumaling na po yung anak ko, ginamit ko po yun sa business. Amen? Kung naaalala po ni Pastora Josie, kung nandito po si Pastora Josie, kasi po meron akong negosyo noon na peanut butter, ino-online business ko po yun. Siya po yung una kong customer po, si Pastora Josie. Amen? Kaya nakita ko po noon sa panahon na kung sino yung mga taong tunay at kung sino rin po yung mga taong peke sa buhay ko. Amen? Naranasan ko rin po na sino pa yung mga taong hindi ko po kadugo, sila pa po yung mga taong tunay na nagmamalasakit po sa aking buhay. Amen? Mensahe, ito po yung iiwanan po natin sa gabing ito. Amen? Mas piliin po natin yung pagmamalasakit kaysa po sa pagmamataas. Amen? Mas piliin po natin ang pagseserbisyo kaysa pagkamakasarili.
Mas piliin po natin ang pagmamahal kaysa papuri ng tao. Amen? At sa atin pong iiwan na mensahe po sa gabing ito. Ito po yung pinaka mahalaga po na dapat po nating matandaan. Amen? Yung tunay po na pagmamalasakit ay nasusukat po sa panahon ng kawalan. Amen? Mararanasan po natin na yung mga taong nagmamalasakit sa buhay natin, ito po yung pagdating sa panahon na tayo po ay walang-wala sa buhay. Amen po. Maraming salamat po sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus. Tayo na po ay pumikita at manalangin. Ama namin na nasa langit, salamat Panginoon sa gabing ito na patuloy Lord na ang lahat ng aming natutunan na iyong mga salita, tunay nga po Lord na ikaw ang Diyos na nagbigay ng lahat ng tagumpay sa aming buhay. Salamat Panginoon, manatili ka po sa aming puso, ang lahat mo ng aming narinig Panginoon, tunay po Lord na ito po ay nagbigay sa amin ng inspirasyon Panginoon sa amin pong pagseserbisyo sa aming kapwa. Salamat Panginoon, napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat po. God. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.